Nagpahayag naman ng suporta si Cebu Governor Gwen Garcia kay Pangulong Bongbong Marcos. Makakaasa raw ng isang extraordinary unity sa mga Cebuano. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa 36th Joint Meeting ng UN Tourism Commission for East Asia and the Pacific at South Asia sa Lapu-Lapu City, Cebu. Present din dyan ang 100 delegado mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Siyempre, dahil sa Cebu ito ginanap, hindi mawawala sa Cebu Governor Gwen Garcia. Sa kanyang talumpati, hindi lang simpleng unity ang kanyang ibinida, kundi extraordinary raw na pagkakaisa ng mga Cebuano. This island, you're right here on it. It is called Cebu. Too often we dream of unity. We speak of unity. And yet somehow, we fail to achieve it. But not so in this beautiful, charming island of Cebu. There's an extraordinary unity. Natawa na lang si PBBM sa talumpati ng gobernadora, pero naging seryoso ang usapan nang muling ihayag ni Garcia ang suporta kay Pangulong Marcos, lalo't isang vote-rich na probinsya ang Cebu. With a man who called for unity. Well, Mr. President, our delegates who just had a crash course on Philippine politics, may I now say that the unity that we proved in that historic year and historic election of 2022 is now stronger than ever right here in this island of Cebu. Noong nakaraang buwan lang, matatandaang nag-resign si Garcia bilang miyembro ng PDP, ang partidong pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. No comment naman si PBBM tungkol sa suporta sa kanya ng gobernadora. Nang pagkakataon na niyang magsalita, pinuri ni PBBM ang mga achievement na anak ni Governor Garcia na si Tourism Secretary Cristina Frasco. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng turismo sa pagpapalago ng ekonomiya. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.